Mabuti naman dito nyo dinala sa Tanggol. Eh, sabi ko nga po, dadalhin namin sa ospital eh. Pero sabi ni Tanggol, dalhin daw namin sa inyo. Huwag na kayo mag-alala. Kami nang bahala sa kanya. Sigurado ako mapapabuti siya rito. Maraming salamat po, tinulungan niyo kami. Matalik na kaibigan namin si Tanggol. May utang na loob kami sa kanya. Nararapat lamang na tumanaw kami ng utang na loob. Para kay Supremo! 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 Ngayong nakabalik ka na, ano bang mga plano mo? Babalik ka na ba sa grupo o magbabagong buhay ka na? Alam mo namang imposible sinasabi mo. Alam niyo namang hindi. Kapag halang ang bitukan ng tao, ay halag pa rin dyan. Tama yan, Supremo. Mas lalong lalakas na ang puwersa natin. Ikaw ba naman ang pinakamatinik na tirador dito sa Quiapo noon eh? Dapat lang na bumalik ka na sa dati. Ben, babalik tayo dyan. Pero may kailangan lang akong tapusin. Babalikan ko ang mga taong naglaglag sa akin. Kaya ako natapon sa kulungan. Eh, hindi ba delikado yan, Supremo, na bigla na lang tayo lumusob sa kanila? Mabigat na kalaban ng grupo na yan. Ibang-iba na sila sa mga naging kasama mo noon. Kahit kami nga iniiwasan naming may ka-enkwentro sila. Alam ko. Pero may naisip akong paraan. Kahit gaano sila kalaki, titipagin ko pa rin sila. Anong plano ninyo, boss? Ben, alam mo pa rin kung saan sila nagtatago. Oo, Supremo. Mabuti naman. Tulungan niyo akong maningil sa mga hayop na yun. Hindi tayo basa-basa lulusob, Lucio. Meron ka bang alam na pagkukunan ng armas? May mga reserba naman kami rito, Supremo. Dala-dala namin kung sakaling magkaroon ng konting aberya kapag tumitira kami ng kotse o bahay. Hindi tayo pwedeng ganyan. Alam kong big time na si Augusto. Hindi tayo basta-basta lulusob. Magmumukha lang tayong lamok. Kung dala-dala natin balisong at maliliit na baril. Kung mga armas-armas lang naman, meron tayo dyan mapagkunan. Akong bahala sa'yo, Supremo. Salamat, Lucio. Maaasahan ka talaga. Ito na po, Ama. Sige, lagay mo na dyan. Tanda lang, makabatakit yan ah. Mabilis lang ito, Tanggol. Konting tis lang. Nasaan, Supremo? Ay, Anton! Ligpitin niyo to. Dito yung lapag lahat yan. Supremo! 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 Ito. Tingnan mo. Ano sa tingin mo? Ang ganda ng mga gamit na dala mo, ha? At may bonus pa ako sa'yo. Akin ba ito? Siyempre. Ganda. Salamat, ha? Marami tayong kaibigan sa Quiapo. Nung malaman nilang nakalabas ka na, isang sabi ko lang, yan, pinagbigyan tayo kaagad. Oh, Ben. Kumusta yung pinalalakad sa'yo?
Nuntaan ko ang kuta nila, Supremo. Marami silang tauhan. Baka bago pa tayo makalapit kay Augusto, maubos na tayo lahat. Tsitsempo lang tayo. Ayos na lagay ni Tanggol. Kinakailangan lang niyang magpahinga muna. Kayo po pala yung mga kaibigang Muslim ni Tanggol na madalas siyang kinikwento sa amin? Oo, kami nga yun. Alam niyo, malaki ang utang na loob ko kay Tanggol. Dahil minsan, iniligtas niya ang buhay ng anak kong si Fatima. Miss, ayos ka lang? Salamat sa tulong mo. O paano brother, inshallah, patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mabubuting gawa. Inshallah. Yan. Assalamualaikum. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul, si Fatima to ah. Oh, Fatima anak. Ano nangyari sa'yo? Ama! May maumila sa akin na lalaki at pinagtangkaan akong gasahin. Ano? Asa sila? Wala na po sila. Buti na lang po may nagmagandang loob para iligtas ako. Anong pangalan mo? Tanggol po. Maraming salamat sa iyo, Tanggol, sa pagligtas mo sa aking anak. Tatanawin kong utang na loob ito habang buhay. Syukran. Wala ka naman ako. Tanggol, pagmula ngayon, ituring mo kami iyong mga kaibigan. Tanggol, sa aming mga Muslim, ang pagtanaw ng utang na loob ay katumbas ng kamatayan. Asahan mo sa amin yan. Maraming salamat po, Pa. Assalamualaikum. Nak, Fatima. Masuk. Maraming salamat, Tanggol. Kaya mula noon, naging matalik na kami magkaibigan. Lagi ko nga siyang pinagsasabihan na itigil na niya yung kanyang ginagawa. At kayo, dapat itigil niyo na rin ang ginagawa ninyo. Alam niyo, hindi tama yan. Hindi kayo dapat gumagawa ng masama sa kapwa. At hindi kayo nang lalamang sa ibang tao. At ang katuruan sa pananampalatayang Islam, ang pagnanakaw sa ikatlong pagkakataon ay putulang kamay. Paano naman po ang mga ibang kasamahan ninyo na gumagawa rin po ng masama? Alam mo, kung ganon, masasabi na namin na hindi na siya Muslim. Dahil ang totoong Muslim ay hindi gumagawa ng masama. Ang totoong Muslim ay hinahangad, ay kapayapaan,
at kabutihan sa kanilang kapwa. Ano? Kumain muna kayo. Tiga. Supremo, ano ba talagang nangyari? Paano ka ba tinanito ng mga kasama mo dati? Lagpas ng 20 taon, nung kami nag-ahari sa Quiapo, naisip namin na gumawa ng malaking operasyon. Aakyatin namin ang bahay ni Mr. Lee. Oh, di ba yung may-ari ng mga commercial building dito sa Quiapo? Oo. Kaya nga, one time, big time. Dapat. Pero nangyari, may isang kasamaan kami na kinanta kami sa mga pulis. Kaya yun, nung nasa loob na kami, biglang dumating mga pulis. Nagulat ako na ako na lang natira sa loob. Ako lang ang nakulong. Hindi ko sila tinuro. Kaya ako lalong nadiin. At nakikita niyo ang luho nila dahil sa pagtitrade nila sa akin. Supremo, dapat sa mga yan, pakbakan na natin. Kaya mamayang gabi, ubusin natin sila. At kapag naubos na natin sila, bukod sa nakaganti ka na, Supremo, mababawasan na rin ang kaagaw natin dito sa Quiapo. Ngayon, may problema pa tayo. Hindi naman kasi maintindihan kung ba't pinatulang mo pa si Roda. Paano na tayo bukas? Bukas? Eh baka wala na tayo bukas. Aba, hindi naman niya dapat tayo api-apihin. Hindi naman dapat dahil gusto niya, susunod na lang tayo. Ay, saan tayo kukuha ng 500 pambayad ng renta araw-araw? Ang liit ng kinikita natin. Anong gusto niya? Maghimala tayo? May punto ang nanay mo, Tess. Eh, umuho pa tayo kay Roda. Anong gagawin natin kung paalisin niya tayo? Ay, nako. Palagay ko, gusto niya lang tayong isahan. Palagay ko, gusto niya umalis tayo sa pwesto niya dahil siya ang gustong magtinda doon. Posible. Pero sana naman wag mangyari yun. Ay, nako. Tsaka na muna yan. Ang importante, makausap natin si Roda para hindi ka mademanda. Ha! Basta, hindi ako natatakot sa kanya. Ako natatakot sa'yo. Tapang-tapang talaga itong nanay mo. Oo, matapang. Pero yung katapangan niya, yan. Diyan siya napapahamak. Sige na, akit na ako. Uwi ka na rin. Sige, magkita na lang tayo bukas, Oo. ha? Mga imam, may ginamot lang po si Ama. Palabas na po siya niyan. Kayo. Dito kayo. Tiga. Kumain muna kayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Imam, mga kaibigan ni Tanggol. Magandang gabi po. Fatima, kumuha ka ng hugasan. Oh, puna kayo. Ay, salamat po. Wow! Maraming salamat po. Napakabuti naman po ninyo. Kami na nga po nakaabala. Kami pa po papakainin nyo. Ayos lang yun. Mga bisita namin, tinatrato namin na maayos. At saka, mga kaibigan ni Tanggol, ay mga kaibigan na rin namin. Maraming salamat po. Kakain na po kami, ha? Sandali. Maghugas muna kayo ng kamay. Una-una ka kasi. Gusto mo. O, dadan po. Waiting. Okay. Sige na, pwede na kumain. Masarap yan. Magal yan. Ang ibig sabihin, dinadasalan muna namin yan bago hiyain. Pwede na pong kumain. Sige. Yun. Sige, sige. Kain po tayo. Pwede po, Dok. La, Oh, sa Ano po? mo. Saan ka ng Diyos? kumain na po ba kayo, La? Di pa ako nakakaluto eh. Oo, bahala na kami at hindi pa naman kami nagugutom. Oh, ang kuya mo. Wala po eh. Umalis po kanina eh. Umalis? Saan na naman nagpunta? Di ko po alam na eh. Kasama po yung mga barkada niya. Ay naman talagang kapatid mo. Alam naman niyang mainit pa siya sa tatay niya. Bakit umalis na naman? Di naman. Siguro nandyan lang sa tabi-tabi kasama ng mga kaibigan niya. Kuya, alam niyo namang delikado ang panahon ngayon. At saka, ano ba yan? Hindi na mapirmi sa bahay yan si Tanggol.
Sige po, La. Baba po muna ako. Bantayan ko lang po yung bilyaran. Sige. Sige, mabuti pa nga. Sige po, Nay. Hintayin mo doon, ha? Nalaman kaya ni Rigor na nakatakas na ang tatay ni Tanggol? Malamang malalaman niya yan dahil ia-alerto ang lahat ng kapulisan. Ako pinagdadasal ko na wag na muna. Kasi sigurado, init na naman ang ulo nun. Magsisimula na naman yun ang away namin. Marites, ang tagal na nangyari yon. Tsaka hindi mo naman kagustuhan ang nangyari sa'yo. Alam mo, Noy, naiintindihan ko naman si Rigor eh. Lalaki yun eh. Tapos pangalawa, pulis pa, tas mangyayari sa kanya yun. Kaya nga, kahit pinaparusahan ako nun, tsaka pinagagalitan, iniintindi ko na lang. Kasi di ba kung tutuusin, hindi niya naman kasalanan kung bakit siya nagkakaganito ngayon, di ba? Mesa nyo! Ah, Toto. Kayo na pa kayo dyan, ha? Ito nga pala bayad namin, Sandino. Babayad ka kasi. Tay, ano po? Nanay mo, Nasa taas na po, Tay. natanggol mo. Tay, bilis po eh. Saan nakunta? Hindi ko po alam, Tay eh. Kasama po yung mga kaibigan niya eh. Oh, pitira na naman yan. Wala sa malaya. Tignan mo. Tanggol. Nandyan lang sa labas kasama ang mga kaibigan niya. Demonyo talaga. Walang kadala-dala. Nalaman mo na ba? Ang ano? Nakatakas ang nag-aasa sa'yo. Oo, na panood ko sa TV kanina. Mag-iingat ka. At baka bumalik dito at para kunin ang anak niya. Hindi naman siguro. Gusto ko nga eh. Para ako mismo pumatay sa kanya. Mahina ang kita ngayon. Matatalino na yung mga tao. Hindi na nagpapaloko sa mga gimmick natin. Paano ba naman? Ilang dekada mo ng racket yan? Alam mo, kilala ka na ng mga nagsisimba sa Quiapo. Ano gusto mo? Maghanap ako ng ibang trabaho. Saka sa edad kong ito, sino tatanggap sa akin? O, sa ngayon, ikaw ang pag-asa, kaya ikaw maghanap ng trabaho. Oh, ba't ako? Ano mahanap ko trabaho eh? Hindi ko nga natapos yung pag-aaral ko, tay. Eh, pinapag-aaral ka namin, inuna mo yung barkada eh. Inisisi mo pa ako. Kanino pa ba ako nagmana, ha? Ha? Ito, makapagkakitaan natin itong mga ito. Santino! Ano? May makakalaban ba dyan? Ako, Mang Marcin, wala na ho kayo makakalaban dito. Mangaharang pa kayo eh. Alam naman ng mga tao dito na hustler ho kayo. Tara na, tay. Pupuguin mo pa yung mga tambay dito eh. Anong pupuguin? Bibigyan ko sila ng partida. Ito ang gagamitin ko. Kino? Alam niyo, Mang Marsing, wala nang lalaban sa inyo dito, di ba? Saka kahit o yan noong gamitin nyo, hindi pa rin ho kami lalaban. Dahil napakakas lang niyo po rito. Saka wala po kami pantisa dyan. Pantisa dyan. Teka lang, wala tayong pakinabang sa mga ito. Wala? Sabi ko sa inyo, malalaman niya yan eh. Ang kinakatakot ko si Tanggol. Baka pag-initan na naman si Tanggol. Yeah. David. Oh. La. Wala na naman dito si Kuya. Saan naman nagpunta yun? Baka may ginagawang kalokohan na naman yun. Di naman. Kasama lang yun ng mga kaibigan niya. Sana nga. Sana wala na siya akit na gulo sa bahay natin.
Saan na naman kaya nagpunta si Tanggol? Alam naman niyang mainit pa siya eh. Uy, alam mo naman yung apo mo, saksakan ng tigas ng ulo. Rigor, pag-aawayan na naman ba natin to? Nakatakas yung tao pero sigurado ko, di ba, hahanapin naman siya ng mga pulis. Kahit saan pa siya magtago, kahit saan sulok ng Pilipinas, hahanapin ko yung hayop na yun. At ako mismo ang papatay sa kanya. Sa isa pa, alam mo bang pumunta si Rhoda kanina sa presinto para ireklamo kayo ng nanay mo? Ano ba ginawa niyo? Eh, kasi si Rhoda magtataas ng upa. Eh, napikon si Tindeng, kaya yun, binato niya. Tapos nilabasan niya ng lanseta. Eh bakit niya ginawa yun? Hindi niya ba alam pwede siya mademanda at makulong sa ginawa niya ngayon? Saka hindi na kayo nahiya. Pulis ako. Kinakalagkad niya yung pangalan ko sa putikan. Pagsabihan mo yung nanay mo. Kahit ako na bahala, kakausapin ko. Ano sabi? Eh, siyempre, mainit ang ulo. Tinding, kayo na muna mag-abang kay Tanggol, ha? Balitaan niyo ako kagad, ha? Oo, sige na, kami na mag-aantay. Asikasuhin ko lang si Rigor. Paano? Hindi mo tayo makakauwi ha, hanggat nagigising si Tanggol. Ano? Dito muna tayo. Eh, ganun talaga. Hindi mo natin siya pwede iwan dito. Ang inaalala ko, pag nalaman ni Mang Rigor na nabaril si Tanggol, lagot na naman siya. Nag-aalala na si Aling Tinding yan. Sigurado ko hinahanap ni Aling Tinding si Tanggol. Buti na lang, tinulungan tayo mga kaibigan ng Muslim ni Tanggol. Ang babait pala ng mga Muslim, no? Ang sarap nila maging kaibigan. Brother Abdul, kumusta na ang lagay ni Tanggol? Mabuti naman siya. Alhamdulillah. Pero kailangan niya ng mahabang pahinga para hindi siya may binat. Inshallah. Inshallah, alhamdulillah. Abdul, kailangan mapangaralan mo ng mabuti si Tanggol kasi mali yung ginagawa niya. Kaya nyo, kakausapin ko siya ng masinsinan. Inshallah. Inshallah. Sa mga ganit at sinungaling umanda pagkat nandito na ang ating agapagtanggol. Sino mang nangangailangan, saan mang galing tutulungan.